Pahinga muna. Dadamdam ang rambutan, sobrang init. Hello po, magandang hapon po. Tayo po nandito ulit sa farm at magbibisita po tayo. Titingnan po natin kung ano pong pwedeng ma-harvest dito. Unang-una nga po yung ating papaya. Dahil nung nakita ko nga po nung kabilang linggo may parang may slight na nga pong dilaw. Baka po mayroon na ngayon na pwedeng putihin ay ating pong kukuhanin. At yan po ay kung papaya natin, pagka po yan ay nasa, halimbawa yung puno at nahinugan po yung kusokoy na ang papaya na overripe, ay madali pong nasisira at nagkakatama ang ating puno. Kaya po pinuputi lang ng mga, yung kung tawagin namin may silay. Hindi po natin pwedeng pahinugin masyado at madali nga pong lumalaos ang puno. Nakalutkot ang dahon eh. Taas na. Avocado grafted. Ang laki na din. Kakaroon yung nangangain ng dahon. Ito pong nakabuntong ito. Ito po yung binhi ng ating gabi. Na tayo nga po ay nagpakuha na kay Aloy ng pumigit kumula nga po sa 1,600 puno po ng gabi na binhi. Yan. Yan. Tatanim po natin sa riyin daw. Pumigit kumulang daw po ito sa 1,600 kilo. So, isa, dalawa. Bali 3 buntaw na isa. Sa buntaw. Sa kuwan po ay inaantay lang po natin, tinatiming po natin ang tamang panahon pagtatanim. Magaling na po yung may nakahandang tananim. Kala mo kulit, kala mo kayo titingnan mo para gang yung plantation ng bulaklak. Ay, tayo tinaas. Ang puti ng ilalim. Kumakuha yung nalugot na bulaklak ng damo. Ang linis dito. Ba't ang linis ng ano? Pagkinig sa ulo. Maganda naman. Galing naman. Wala yung pulong nakuha ko parang ikaw eh. Parang hindi maganda ang talim. Parang pang pag-uot mo. Parang po na yan, may patiya. Bumili po tayo ng bagong kaway. May gulo ay. Yan, nagli pa doon. Yan, taas na yan. Yun. Putak tiga. Hindi putak to. Sa ikip ng init. Talagang tag-araw na. Ito yung tuyo ng lupa eh. Kakaawang halaman pagka ganitong tagtuyot. Buti na lang ang rambutan ay matibay sa init. Ang Lasunis lang medyo mahina-hina sa init. Biglang init na agad yan ha. Diyan ka muna, titingnan ko lang ang papaya ha. Tatawagan kita pagka ano. Yun pa eh. Ano
piraso. Yan, oh. Ito. Sa araw ko ha. Pwede na rin ako. Ayan, ano na, may silay na. Hindi mo walang pataong. Yan po, sa wakas po. May maputi na tayong hinog na papaya. Yan nga pong muli ko sinasabi na ang papaya nga po ay dapat pinipitas na ng gantong may silay pa lamang. Dahil pagka nga po umuber yung hinog at lahat po ay dilaw na, humihina po ang puno, madali po namamatay. Yun po yung tatandaan sa papaya. Kaya kailangan ito ay kumbaga sa kuwan may silay. So ito naman po ay dire-diretso ng paghinog nito. Basta ganito may silay. Ayan, plastic. Ay, kami. Yan po, atin pong puputihin na. Harvestin na po natin. Aba, nakakatuwa pagka puputihin na. May napuputi na, oh. Ganda. Red lady po ito, red lady. Talaga pong pahinugin ito. So yun naman pong maliliit, minsan pagka po may order ng panggulay, kinukuha po natin. Ano, ganda oh. Ari, may naumpisa na din. Kasabay yun oh. Yung isang yun. Pa isa. Ano pa ako doon? Tsaka na mayroon din daw. Oh, Haba, ay haba. ang dami Ganda. na. Aba. Isa nga, arin may 2 kilaw. Pa isa. Laki ng asilay. May masilay na rin yung isang yun. Hindi mo na magkakasabay. Oh, ganda oh. Ganda na silay. Oh, kailan na rin? 5? 5. Aba. Tingnan ko lang isang isa. Diyan ka na. Diyan ka na. Isang plasta eh. Lubog sa damo ay. Ito mo. Hindi naman masyadong maganda sa papayahan na sobrang linis. Kasi pagka sobrang linis, yung kulisap wala nang madapuan. Kaya sa papaya siya na puntriya. Ano? Haba. Ari makapal ang laman. Ano ko lang pastay. Saka na. Paano ko lang. Puti na natin. Ang lalaki. So, hindi ba 20 kilos yan? Baka. Pambili ng isda. Tao pa.
tayong kawit. Ang lalaki ng bunga. Madala nga, ay malalaki naman. Ito, mahina pa yun. Aba, may 20 kilos. Aba, okay. Sige. Bagis ka. Oh, hindi kasi sa plastic. Pabaluta. May ikon ka dyan, may dyaryo. Oo, dalawang plastic. Pinupunasan po ni kabiyahera para nga po maalis yung dakta, at pagka po ating nilagyan ng papel or dyaryo ay hindi po siya magkaroon ng pamaso. Ang ganda na rin. May 20 kilos yan. Yun nga po ang kagandahan sa papaya, pagka nga po naumpisahan putihan. Dahil isang araw kumuha tayo ng isa, ano? Silang piraso. Yan na umpisahan po. Yan po ay dire-diretso na ang pagsilay, paghinog. Kaya pagka nga po marami kayong tanim na papaya, halimbawa 1,000 puno, ay talaga pong kailangan po magiging harvest. Pagkakalimang araw po, harvest po ang kailangan. Dahil nga po, kailangan pag may silay, pinuputi na. At hindi pwedeng pahinugin sobra sa puno dahil ang puno po natin ay madaling mananawa or mamamatay. Kaya ganito pong may silay pala ang ina-harvest na. So yun po ang kagandahan sa papaya. Pagkaka 5 days nga po ay pera. Basta nag-umpisa nga po yung mahinog. Naalala ko nga po nung ni Kabihay ay tumanga ng ganitong papayahan. Ilan po ulit? 2,000, no? 2. Kaya shoutout po sa Tarnati family sa pagtitiwala po sa atin. Nung nakaraang kami po ay babago pa nagbibiyahe. Uso pa po nun yung variety sinta. So tayo po ang pinapaghawak ng kanilang papayahan, at sa awa nga po ng Diyos ay yun nga po hanggang sa Malaos ay talaga pong hindi po natin pinabayaan. O sa kung po hanggang sa kahuli-hulihang bungay na ibiyahin natin. At kami nga po noon ay sa Nepak Yomart pa nagdadala sa Quezon City. Kaya malaki na po naging karanasan natin pagdating sa papaya. Itong mabalutan. Paano kakalhati lang? Makalahati. Ikaw nang balot. Yung isang pinakamalaki. Sipin nyo po nung isang jeep ang hinaharvest doon kay Tarnate na papaya. Pagkaka 5 araw 5 araw po kami ay nagbibiyahe ng papaya noon. Dahil hindi nga po pwedeng palampasin ng 5 araw at yung iba pa nga po ay ma-override. Malaki rin po naging tulong no sa atin yung papayahan ni Tarnate.
makakatulong din po sa atin. Dahil si Verde nga po noon ay utang pa namin ng kalahati. So nabayaran naman po dahil sa papayang yun. Hindi, hatiin mo na lang yung, huwag mo nang balutan lahat. Ay, pag ano pala dapat, pahaba. Oo. Malilikot po. Yan, ganyan, pahaba. Parang hindi ka sanay magbalot. Sigurang sa dyan. Kasi po ang binabalutan namin dati, tonelada po. Mayroong 2 tonelada. Humigit, minsan higit pa. Isang load po nun lagi kay Verde. Minsan nakaka-2.5. Yan, ganyan. Na plastic. Lagay po natin sa plastic. Ganda na sila yun. Pinakamaganda nga po sumilay ang red lady. Mapula-pula. Orange-orange. Ang lamang po nito ay pula. Kulay pula po kaya po red lady. Napakatamis po nito pagka yung hinog na sadya. Alagay. Ito po ay sabi ng mga eksperto at tulong din po sa pagpapababa ng kolesterol. Yung papaya. Saka po doon sa mga mahirap dumumay. Ito po ang lunas. Pagka po kayo nakapangain ng hinog na papaya ay talagang lagunos na sa umaga. Lagunos na sa umaga ang yung po white. Kasya ba? Kasya? Kami na rin. Ito na isang lalahang. Oh. Apa? Nga naman. May pambilin ng galunggaw. Ayun mo. Yan ang kagandahan pag may tinanim. Mahirap lang na may pagkain tinatanim eh. Pagka ganun namumutin ay napakasarap ng pakaramdam. Hindi na po ito. Ayun. Nangyayagit kumulong sa 20 kilos. Kaya mo kalungan mamaya na. Ay, isang plastic eh. Oo. Ganda ng silay. Nahinog yata ang kalamansi. Ate mo, ari nalinis ngayon. Oh, tabi po. Oh, na-over. Na-over na. Ay, naging kiyat-kiyat. Baka nga, tikiyat-kiyat na. Naging kiyat-kiyat na po eh. Yan, ang ganda ng kulay. Ang ganda oh. Orange na orange. Laki ng buwig na saba. Oh. Oh. Aba. Pag may 1 linggo pa eh, pwede nang tibain. Isulo eh, dami ng anak. Lapit na itong bumuway. Yaw, makakasabay yung laking buway. Wala, bulaklak na yung avocado ko. Yun, laka ng buwig na ano, siyang yun. Yun.
Butit malinis kahit tag-araw. Kaya ko kayong gabay. Kaya malinis. Sat-sat naman ang tanim ni Imer eh. Ay, ang tabas. Kaya maganda ang tabas na sat-sat eh. Kung ngayon nahukay ang gabay, kailangan mong gaganda lalo. Mas malalaki. Tsaka eh, kuha ka sagad na ang gulang. Matimbang. Timbang pa. Ano? Mag-ula sa ating manok. Sarap ito, bulak na. Ano pa? Mga bata. Yan. Bulaklak ng malunggay. Masustansya, pampagata sa bagong anak. Ah. Na, natin pong bubuhatin natin papayang na puti, na harvest. Hindi ka dadaan din.